natin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-walong linggo sa karaniwang panahon. At kung pinakinggan po nating mabuti ang mga pagbasa, lalo't higit ang Ebanghelyo, muli po tayong tinuturuan at pinapaalalahanan na ang himala at milagro po ng Diyos sa ating buhay ay nangyayari dahil sa Kanyang awa, habag at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, may himala. Hindi po totoo ang sinabi ni Nora Honor noon, walang himala. Meron po, meron. Sabi ni Carlo Aquino, pero sa kabilang palabas na po iyon. Mga minamahal kong kapatid, nagmumula ang himala sa awa at habag at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya palakpakan muli natin ang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang tandaan natin. Bawat segundo, minuto at oras ng ating buhay, laging may himala ang Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Yung nagising tayo ngayong araw na ito, hindi po ba himalaya ng Diyos? Kasi mahal po tayo ng Diyos. Kahit na gaano tayo makasalanan, kahit gaano kabigat ang ating ginawa, hinayaan pa rin ng Diyos na tayo ay magising ngayong araw na ito. Yung may nakakain tayo sa ating araw-araw na buhay, yung 10 beses tayo kumain, hindi po ba himalaya ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya? Bakit po? Kasi kinakaawaan tayo ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sana po matuto tayong makontento sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. At matuto tayong magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kung kaya, ito po ang hamon sa atin ng mga pagbasa ngayong linggong ito. Maging daan tayo ng himala ng Diyos sa ating kapwa. Uulitin ko po, maging daan tayo ng himala ng Diyos sa ating kapwa. Paano? Una, huwag tayong maging madamot. Huwag tayong matapobre. Tandaan po natin, kahit kailan, hindi tayo pinagdamutan ng Diyos. Magbigay sa kung ano ang ating kaya. Pangalawa po, magkaroon po sana tayo ng malasakit sa ating kapwa at sa ating kalikasan. Alam po ninyo, sapat po ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po kung ano ang kulang? Kulang tayo sa malasakit. At ano po ang konkretong halimbawa na ang tao ay kulang sa malasakit? Sa isang handaan, sapat po ang handa. Bakit nagkukulang? Yung nauna sa pila, kumuha ng mala Mount Everest sa plato, nag-Sharon pa. Hindi iniisip yung susunod na kukuha sa pila. Sapat ang biyaya, kinulang lang sa malasakit. Inuna ang sarili, hindi iniisip ang iba. Mga minamahal kong kapatid, hindi lang tayo ang anak ng Diyos. Isipin din natin ang iba. Pangatlo at panghuli, ang tunay na himala, sinasamahan ng gawa. Sumunod tayo kay Jesus. Tularan natin si Jesus, hindi tayo mabibigo kay Jesus. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang